Hello mga ka-Joys in Canada, bago ang lahat gusto ko muna po kayong batiin ng isang magandang araw, tanghali o gabi man kung nasan panig man kayo ng mundo ngayon. At ayun, welcome dito sa ating channel at welcome sa panibagong vlog para sa araw na ito. Ngayon nga ay February 28, last day of the month ng February at last day of the week. At ayun, katatapos lang ng ating trabaho. At yun, dito tayo dumiretso sa workplace nila Mrs. Dito na tayo mag-aantay na kanyang uwian. Isa't kalahating oras pa naman ang antay natin. Kaya tambay muna tayo dito at mag-kape or hot chocolate. Medyo maganda na kasi yung panahon sa labas. Hindi na ganun siya kalamig. Actually, positive 8 pero feels like 0. Medyo may kalamigan pa rin para sa mga hindi sanay. Pero sa atin, ito, gaya ko. Tapos lang ng trangkaso natin. Kasi nga, pabago-bago yung temperature dito. Para nung last week nung nag-overtaking tayo, sobrang lamig doon, mga negative 20. Tapos the day after that, biglang nag-positive yung temperature, biglang nag-positive 8, 10 pataas yan. So, ganun, kailangan ganun kadali mag-adjust yung katawan sa temperature dito sa amin sa Calgary. Yun nga mga guys, no, for today's vlog ay share ko sa inyo yung message sa akin ng kaibigan ko na taga Red Deer dito sa may Alberta. Actually yung Red Deer going to north mula dito sa Calgary, isa't kalahating oras ang biyahe. Yun nga, nakatanggap ako ng message niya ng isang araw, sinasabi niya na sa akin na uwi na siya ng Pilipinas. Actually hindi na bago sa akin yung mga ganong message. Alis lahat yata nung kaibigan ko ngayon dito na naka-temporary yung status, temporary worker status, naka-student. Kasi actually malaking pasasalamat ko dito sa YouTube, dito sa channel natin, dito sa pa-vlog natin. Kasi nga dumami yung ating kaibigan, especially yan sa Facebook. Meron kasi kaming Facebook page ni Mrs. yung Deer's channel. So doon sila kadalasan nag-i-interact, hindi dito sa ating channel. So yun nga, na-receive ko yung kanyang message. Isa siya sa naging madalas kong makausap itong mga nagdaang buwan, taon. So medyo concerning sa akin yung kanyang message. So yun nga, bago ko share tong kwento na to ng kaibigan ko, meron naman niya binigyan naman tayo niya ng consent na sabi niya kung gusto kong i-share to sa content natin, sa content ko, okay lang, at least for awareness na rin ng mga kababayan natin na may mga similar situation, at least para na rin, wake up call, parang gano'n. So yun nga, umpisahan ko na mga guys. Yun nga, ang nangyari nga sa kanya is pinauwi siya na kanyang amo, or papauwi na siya na kanyang amo. Hindi pa naman sure na uuwi siya, pero sa message niya kasi nag-i-impake na daw siya. At ayun nga, ang dahilan kung bakit siya uuwi is yung dahil humingi siya ng increase or yung dagdag sahod kumbaga. Kasi nga may hinahabol siya na status. May expired na kasi yung work permit niya at nakalamiya siya. Siyempre alam niyo naman siguro, binabago sa inyo dito yung mga pagbabago na nangyayari ditong mga nagdaang buwan, last year, patungkol sa mga nakalamiya, yung low wage, yung high wage. So bago, yun nga, case niya, bago ma-renew yung kanyang lamiya, kailangan ma-meet niya yung isa sa eligibility sa high wage. Nga yung madagdagan yung sahod niya, ma-align dun sa hinihingi ng IRCC. So, option niya is lumapit dun sa kanyang employer, sa boss niya, na kung pwede madagdagan yung kanyang sahod. So, yun nga yung ginawa niya. Ang problema, medyo wrong timing yata yung paglapit niya sa boss niya. Yun, imbis na matulungan siya o imbis na i-entertain yung request niya, ang sagot sa kanya, we will see. So, ibig sabihin ng we will see mga guys is parang 50-50 yun parang play safe. Ayaw niya sagutin ng diretsang bibigyan siya, or ayaw naman sagutin ng employer na sige, gagrant natin, parang play safe muna. Yung pala idadaan by documentation. So nangyari nga, pinadalan siya ng notice na hindi ina-approve yung request niya. So sa makatuwid, uuwi siya at uuwi. Kumbaga
nakahanda naman na yung sarili niya. Sabi niya sa akin noon na kung ano man ang mangyari sa desisyon ng boss ko, ready naman ako umuwi. Yun nga lang, baka sakali lang, baka ibigay o di swerte, kapag hindi wala tayong magagawa. So yun nga, hindi grinant ng kanyang boss. Binigay siya ng notice na early, papaagahin, kakat na lang yung kanyang kontrata. At kung may parang 4 na buwan pa kasi natitira sa kontrata niya, parang babayaran na lang yung 4 na buwan na yun, pwede na siyang makauwi. Kasi hindi talaga kaya ng mga employer dito o yung mga ibang employer talaga hindi makasabay din sa mga pagbabago na hinihingi ng IRCC. So just imagine kung bibigay niya, kung yung employer ibibigay niya yung increase na hiningi ng kaibigan ko, why not na lang na mag-hire ng maayos yung papel dito, yung status dito, mag-hire na lang ng ganun tao na parang equal lang din yung salary, wala pang hassle, wala pang sakit ng ulo, parang ganun yung intindi niya dun sa kanyang amo, yung kanilang usapan. So wala namang hard feeling, sabi niya, okay naman, nagkausap naman sila ng kanyang amo at in-explain naman din niya yung side niya doon sa boss niya, in-explain din naman ng boss niya yung side sa kanya. So, parang mutual understanding lang din. At ayun na nga lang niyang magmakaawa pa. Kasi nga syempre kahit paano Pilipino, may natitira pa rin siyang pride para sa sarili niya. Yun na nga lang yung natitira na meron siya, ibaba pa niya. Kumbaga sabi niya, hindi lang naman ng Canada ang bansa, marami pang iba. So siguro kasi galing siyang Taiwan. So siguro baka Taiwan yung nakikita niyang option na babalikan, or maybe sa ibang Asian countries ganyan, or siguro sa Pilipinas doon siya magsisimula ulit. Ayun nga, yun yung medyo nakakalungkot na balita na narinig ko doon sa aking kaibigan. So wala tayong magagawa, hindi ko rin siya mabigyan ng magandang advice kasi sa totoo lang, sa mga pagbabago na meron dito ngayon na nangyari, hindi na talaga ako updated o hindi na ako aware kung paano yung dapat gawin. Kaya sabi ko sa kanya, kung meron siyang gustong ilaban o contest, siguro mas maganda kung mag-hire siya ng mas credible magbigay ng advice o mga legit or licensed na immigration consultant. Kaya lang, sabi nga niya, waste of time, waste of money. In the end naman, ganun din ang magiging status. Kumbaga, temporary pa din, uuwi ka pa rin at uuwi. Sa isang banda may point naman siya. Ito nga naman, siguro ang kailangan na lang gawin, siguro sabi ko na lang, kailangan niyang gawin is mag-cool down na lang muna dito, palipasin yung init. Kasi nga syempre, di ba, pagka nasusunog yung bahay mo, syempre hindi ka naman pwede agad pumasok huwag mo pilitin pumasok, kaya mo nang maapula yung apoy bago mo pasukin. Parang ganun lang naman yung sitwasyon. Habang mainit pa dito, hanap mo na, buo ka muna ng experience sa ibang lugar, sa ibang bansa. Malay mo, after ilang taon, pag okay na lahat, pwede na maluwag na dito. Malay mo, ikaw pa yung maging priority dahil sa mga experience mo na nakuha doon sa ibang bansa na yun. Yun na rin yung pinayo ko sa kanya. At regarding dun sa paghingi ng increase mga guys, gusto lang akong meron lang point of view. Kasi siyempre dito sa Canada, medyo big deal din kasi sa ibang company, sa mga boss, ang paghingi ng increase, especially sa salary. Example ko na lang yung ako, yan, sarili ko mismo. Nakilang company ako dito, 3. Pero itong huling company ko, ito yung mas parang natuwa ako kasi wala pa akong 1 year, napasama na ako sa mga naambunan ng ayuda o nabigyan ng increase. Last year yun, December. So kasi ang increase dito guys ay binabase, may mga parameters kasi sila na sinusunod yung mga company, especially sa corporate. May mga parameters yan sa amin. Siyempre evaluate kami, meron kaming annual evaluation kung saan gagraduhan kami ng boss namin, ng manager namin kung
karapat dapat ba kami sa increase para sa taon na yon. So yun nga, pumasa tayo, siguro na-meet natin yung kanilang mga expectations yan. Tapos nag-perform pa ng maganda yung department namin, na-meet namin yung mga deadlines yan. So maganda yung ibig sabihin, naging productive yung taon namin. Kaya yun, nagkaroon o napasama ako sa binigyan ng increase. At ayun, never kong sa tagal ko dito or even na sa Bahrain pa ako, never akong lumapit sa boss ko para humingi ng increase. Kasi alam ko sa sarili ko kung ano yung worth ko, kung ano yung value ko. Kumbaga, kung gusto mo akong bigyan ng increase, gusto ko, base yun sa nakikita mo sa performance mo, hindi dahil napilitan ka lang or dahil siya sinabi ko or dahil nagmakaawa kung bigyan mo ng increase. So, ganun yun. Ganun tumatakbo yung point of view ko pagdating sa paghingi ng increase. Actually, yun nga, never akong nanghingi ng increase sa mga boss ko. Mas maganda sa pakiramdam kapag binibigay siya ng kusa kaysa sa hinihingi mo. Pero siyempre, depende yan sa mga tao. Depende yan kung paano sila pagdating sa or paano yung pakikitungo nila pagdating nila sa boss nila o sa kumpanya. Kanya-kanya. Ang senior ko lang is yung sa akin, yung mga experience ko sa pagdating sa mga ganyang bagay. Yun lang ang aking masasabi. Siguro sa sitwasyon ngayon, sa panahon ngayon, medyo careful tayo sa mga panghihingi ng pabor. Siguro kung hihingi tayo, make sure lang na worth it or talagang para worth it para sa ating ibigay. Ganyan. Or talagang deserve natin yung isang bagay na yun. Kasi yun nga, big deal yun talaga. Especially ngayon, medyo nagka-tight ang mga company, ganyan. Madali sa kanila mag-alis or mag-alis ng temporary worker at magpalit ng naka-permanent resident ang status or citizen. So, yun lang ang aking gustong idagdag doon sa istorya ng aking kaibigan. Yun, antayin natin si Mrs. Siguro, meron pa akong kulang 30 minutes. Pusin ko lang tong ating kape at punta tayo dun sa showroom. Lang tayo. Shopping or check tayo ng mga price ng mga bagong kotse nila or mga bagong deliver nilang sasakyan dito. So, ito mga guys, Mustang GT nasa 90,000 siya. Almost 90,000 plus or minus. Kaya lang pag binili niyan on the spot, meron kang $10,000 Canadian dollars off. Yan. Sana all na lang talaga. Kotse ng binata to mga guys. Hindi na pwede sa atin to. Tayo ay may asawa na. Pero dito kasi summer car to eh. Hindi mo to pwedeng pangharaba sa winter. Yun yung interior niya. Yan. Mustang GT. 90,000 Canadian dollars. Ito naman Bronco. Ito okay ito sa mga gustong or mahilig mag-camping. Yan. Kung gusto niyo ayaw niyo ng truck, nalalakihan kayo, pwede ito. Bronco para nasa 45,000 Canadian dollar. Siyempre may mga pa yan, discount. Pumunta kayo dito sa Ford, sa Maclean Ford. May mga iba-ibang kulay pa rin yan. Alam niyo dito sa showroom is red. Tapos ang kanyang trim is Big Bend. May mga model yan eh. Ito yung parang top of the line, Big Bend. Tapos punta naman tayo dito sa parang SUV na compact. Ito yung tinatawag nilang Escape, Ford Escape. Ito yung ganti sa amin ni Mrs. Yung aming SUV si Corimao. Kaya lang ito, it's 2024. Ayan. Parang nasa 35. 35,000. At syempre meron ding dito.
truck. Yan. Yung may hilig talaga sa long drive, may snow. Ito yung ano, parang medium lang na truck. Sa ano to? 65,000 Ford Ranger. Di ako kasi fanatic ng truck eh. Parang sa gas pa lang nalulula na ako sa magagastos ko sa truck. Yan. Pero maganda din siya pang ano, long drive. Lalo na kapag hindi friendly ang weather. Ito, saktong-sakto to. Truck. Yun, 6 o'clock na. Uwian na nila misis. Dito na lang tayo mag-aantay sa ating kotse. Labas na tayo kasi sasara na rin naman nila yung showroom. At ayun, paano mga guys? Hanggang dito na lang muna itong ating vlog para sa Friday. At uwi sa bahay ay magpe-prepare naman kami ni misis para sa market namin bukas kasi Sabado at Linggo. Market day naman. Bibenta tayo ng konting konting pangkabuhayan, ang dagdag income. At ayun mga guys, have a nice weekend and God bless us all. See you to the next one.